90% malungkot. Hindi naman ganito itong met yung kami na andito, no? Yung 10% maligaya dahil nakabalik ako habang ako'y buhay pa. Nakita ko kung ano ang anyo ng teatro nang ito ay mapabayaan ng mga kinauukulan na hindi magkasundo kung sino ang nagmay-ari o kung sino ang magre-restore. Mr. Nomer, kayo po si Mr. Nomer? Yes? I'm Jay Orense po from Hi, TV5. Mr. Orense. How are Isa you? pong karangalan ng makilala pong isa sa mga nagtatanghal dito. Oh, yeah, isang mga relic. Sa edad na 84, nasaksihan na ni Nomer Son ang malaking pagbabago sa Pilipinas. Ako'y buhay pa. Pagbabagong hindi niya inaasahang mangyari sa entabladong pinagtanghalan, minahal at kinalakhan. Yung balcony parang baseball, puro bleachers ang mga upuan. Okay. Yun ang natatandaan ko. Na isang araw, nanood ako, ang palabas, Pinocchio. Hindi ko tinigilan, maghapon ako rito sa loob ng theater. Akala ng tatay ko, hindi na ako uuwi. Okay? Bandang 1940s nang unang tumapak si Nomer sa Metropolitan Theater noon. Tulad ng nakararaming Pilipino, isa lamang siya sa mga nanonood dito. Isang magic, lalo na kung ang mapapanood mo ay ang mag-asawang si Laurence Olivier. You must imagine na at that time, wala akong kamuang-muang sa teatro. Oh, this is the original when we were doing the shows here. Because these were new at that time. Bawat Matapos palabas ang namin, 30 dekada, ang batang walang kamuang-muang noon, hindi na nanonood. Siya na ang pinapanood sa entablado. Pinalabas namin dito yung walang sugat na gawa ni Severino at saka ni Tolentino. Okay? Ang pinakamagandang number doon ay yung awit ni Lucas. Tatakbo si Lucas, magmula roon hanggang dito. Tapos Santa Marta, San Martin, wala akong ganyan, no? Ako'y hindi duwag, papatayin ko silang lahat. Kanya lamang ako'y nasisindak, madalas nagugulat. 1974 nang unang sumabak sa entablado si Nomer Son. Nalibot man niya ang iba't ibang bulwagan ng pagtatanghal sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Ang Metropolitan Theater pa rin ang naging tahanan niya mula noong 1979 hanggang 1991. Ang dating arkitekto naging artista sa entablado. Mula sa Dulang Walang Sugat, Mikado at mga sarswelang pinagbidahan kasama ang mga haligi ng pagtatanghal tulad ni Silvia La Torre. Oh my goodness, ano nang... Okay. Oh, Diyos mio. Oh Diyos mio, oh my goodness kayo, bakit po? Ngayon ko lang nakita na parang may kulang dito, may kulang doon. Malaki yung nawala. Malaki yung nawala. Lalo na yung mga prutas na nakasabit. Hindi naman siguro inakyat yun ng mga vandals. Ako, na-enjoy ko yun. Yung mga nanood, pagka ikay kumaawit dito at nagbukas yung ilaw sa curtain call, tumingala ka, ha? Mga 6 na hilera, parang wala na yatang mga silya doon ngayon, ha? Wala na nga po.
Oh, Diyos. It's bleachers na. Sa umaga, ang dating tambayan ng mga artista at manananghal ay pansamantalang tirahan ng mga palaboy sa kalsada. Ang mamang ito sa tapat na rin nakahanap ng kanyang pagkakakitaan. Nakakakonsensya namang pagka bumuto ka sa iba. Ang itinuturing na Grand Dame of all Philippine Theaters, isa ng basag na paalala ng ating tinalikurang kultura ng pagtatanghal. 1931 ang buksan ng Metropolitan Theater dito sa Maynila at gawa ito ng arkitektong si Juan Arellano. Noong panahon na yon, nais ng gobyerno na ilapit ang sining sa masa. Noong panahon ding yon, itong isa sa mga pinakamagandang gusali dito sa Maynila. Malayong-malayo na sa itsura niya ngayon. Yung Met ay isang national cultural treasure. Isa itong importanteng landmark not only of architecture but also of history. So it's an important architectural style in the Philippines which is Art Deco. It was designed by Juan Arellano in the 1930s. Ang disenyong Art Deco ay nagsimula pa sa bansang France noong 1920s. Kadalasang makulay, kakaibang hugis at linya at hango sa iba't ibang nag-uumiyaw na palamuti na popular sa mga masa noon. Makikita mo yan yung mga scroll at saka yung mga spiral. So, tsaka yung paggamit ng mga vegetal motif, no? Tsaka yung mga triangles, circles. So, it's a... These are Capiz pieces ba? These are Capiz pieces. Okay. So, maganda itong Metropolitan kasi makikita mo dito kung paano na Philippinize yung isang foreign architectural vocabulary. Ipinadala pa sa ibang bansa ang arkitektong si Juan Arellano upang pag-aralan ang uri ng disenyong ito. Noong panahong yun, ang mga pribadong organisasyon at mismong lokal na pamahalaan ang kumalap ng pondo para ilapit ang sining sa nakararami. This area is actually the theater Oo. zone. So hindi lamang ito yung merong teatro Oo, dito. nung Spanish period, merong theater dito yung Teatro Alfonso. Parang it's a continuation of a theater tradition in this area. This is Arroceros district. Ang bubungan at ilang mga pader nito ay bahagyang sinira ng gera noong ikalawang digmaan. Animoy ginahasa daw ang reyna ng teatro sa Pilipinas. Ang sirasirang teatro ginawang boxing arena, motel, bahay aliwan at tuluyan ng mga walang tahanan. Pero noong 1978, muli itong binuhay ng dating unang ginang na si Imelda Marcos gamit ang pondo ng GSIS. Binalik ang ganda ng reyna. Nagtanghal na muli ang mga artista sa makulay na entablado. Nung nawala sa power, no, sila Marcos, nagsimula din itong mag-decline. So, pero ngayon, because si Imelda Marcos, gumamit siya ng pera mula sa GSIS, umutang siya no, para i-restore ito. So, hindi nakapagbayad ng utang, no? Eventually, So, eventually, na-forfeit siya ng GSIS. Ang reyna muli na naman nadungisan. Pero sa pagkakataong ito, mahigit na 20 dekadang agiw at dumi ang kanyang kariktan. You have a sculpture by an Italian, an Ito, Italian no? Ito. master. It's an example of Art Deco sculpture. no?
And yan ba in-import from... No, ginawa Ginawa sa dito? Pilipinas. Okay. So si Francesco Monti, marami siyang sculpture na nagawa dito. And then you will see yung yung railings, makikita mo yung mga curves, twist. So it's an organic pattern of growth, which is very typical of Art Deco and Art Nouveau At style. lumalagpas siya. Lumalagpas, no? Pakilala ko pati sina Bon Vivar. Bon Vivar. Edu Manzano. Edo Manzano. Josephine Diba? Bracken. So, ang ticket 5 piso. Okay. Kung manonood ka ng teatro no, 5 piso, ang pinakamahal, 20 pesos. Yung Metropolitan Theater, it was able to democratize yung sining sa tao. So kasi for a mere price of a ticket, you will be given an access to a luxurious space. Correct. When you actually go inside, medyo nagsisinungaling ko ano yung nakikita mo sa harapan. Then malaki pala siya inside. Katunayan, papunta tayo dun sa ballroom na sinasabi mo. Ang malaking ballroom na ito sa ikalawang palapag ng gusali ang saksi sa mga malalaking pagtitipon at pagdiriwang bago at matapos ang isang pagtatanghal. Ngayon, ang ingay na sa traffic sa kalsada ang umaalingaw-ngaw sa bakanting espasyong ito. The design is batik, no? Okay. Batik motif sa very Southeast Asia. Ito yung mga typical elements of Art Deco, yung mga Nautilus shell, yung mga dahon, yung mga sunflower, spirals, ziggurat. Sa itaas, nakilala namin ang isang profesor at sketcher na si Carlo Martinez. You don't just see it from the pictures over the internet, over the books. Parang it's a different experience where you're inside the structure itself. Marahil tama nga si Carlo, ang loob na unti-unting kinakain ng pagkalimot ang siyang natitira na lamang na paalaala sa atin sa minsang makulay na buhay nito. Dahil sa labas, para sa mga dumaraan, wala na ang reyna ng teatro. Isa na lamang itong gusaling nilamon ng nakalipas. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.